mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay po ninyo na nakatunghay na po sa aming gawain. Sa patuloy po ninyo na pagsubaybay at pagsuporta sa ating gawain. Okay. Ang title po ng ating paksa ay Repressing the Prophecy of the Word of God. Repress, ibig sabihin, sinasariwa natin o inaalala natin yung mga propesya ng nagsalita ng Diyos. Doon po sa may mga Bible sa tabi po nila, last Friday po ang ating pong teksto ay 2 Peter chapter 1, 3 to 11. Ngayon din po, 2 Peter chapter 1, verse 12 and 13, tatalo naman po tayo ng 19 to 21. Katulad po ng binasa natin noong nakaraang ating teksto, chapter 3, verse and 4, tapos tumalon po tayo ng 10 and 11. Ngayon po, ang ating pong teksto, pangalawang Pedro, chapter 1, verse 12 to 13, and 19 to 21. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa mga walang Bible, sumunod na lamang po sa aking pagbasa at ito po ang sinasabi sa verse 12. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayon may lagi ko rin kayong paalalahanan tungkol dito. Ando na po yung ating teksto. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan samantalang ako'y nabubuhay pa. Ibig sabihin, we have to repress the prophecy of the Word of God. Sa 19, kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa namamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, kami ay nasa harapan ng aming mga gadget upang muli nga po, Panginoon, na kami ay magkaisa na mag-aaral ng iyong salita, magkaisa na dudulog sa iyong harapan. Linisin mo nga po, Panginoon, ang aming karumihan. Linisin mo po, Panginoon, at patawarin ang aming mga nagawa, nasambit, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, sa pagkakataong pong ito, ay ibukas mo po ang puso at isipan ng lahat po ng naabot ng gawain ito, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nag-view at nag-view later. Ganun, dalangin ko, O Diyos, nakatagpuin niyo po ang aming mga espiritu. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mahayag at matanyag sa aming kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila at ikaw lamang ang dapat mapapurihan sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, ang papurit, pagsambat, pasasalamat ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po, ipinakikita ni Pedro ang pagkakaiba ng kaisipang pangtao sa salita ng Diyos. Siya ay nagpapatuloy na patutuhanan ang banal na pinagmulan ng kasulatan at pinatutunayan na ang lahat ng propesiya ay nagmula sa Diyos, hindi mula sa mga tao.
Ito'y nagbibigay sa atin ng katiyakan na ang mensahe ng Diyos ay walang pagkakamali. Ano po ibig sabihin ng hindi walang pagkakamali? Hindi maaaring mali o magkamali. At ito rin po ay totoo. At iyon lang pong ibig sabihin ng totoo, walang kamalian, kasinungalingan o pandaraya sapagkat ito ay totoo. Hindi maaaring paghiwalayin ang pagiging tiyak na walang kamalian at pagiging totoo sapagkat ang katotohanan ng kasulatan ay bunga ng di pagkakamali ng salita ng Diyos. Kasi nga po, ang Diyos ay perfect at hindi po siya maaaring magkamali. Kaya nga po ang salita niya ay totoo at walang kasinungalingan. Ang kasulatan sa kabuuan nito ay totoo at mapagkakatiwalaan sa lahat nitong katuraan. Amen. Walang alinmang hula sa kasulatan ang nagmula sa sariling kaisipan o pagpapaliwanag ng sumulat sapagkat ito'y galing sa Espiritu Santo. Kaya nga po, yung sa ating pong pag-aaral, tayo po, sabi po doon sa work, tayo po ay nakaalam na, nakatanggap na, nakabasa na ng katotohanan ng Diyos. Ito po yung magbibigay sa atin ng tawag doon, yung malunasan, yung ating mga dinaranas, dinadaanan, pinagdadaanan sa atin. Kaya nga po, ito po ay magre-refresh. I-refresh po natin yung Word of God na ating natamasa sa mga nagdaang araw upang tayo ay hindi manglupaypay bagkus maging matatag lalo sa ating pananampalataya. Nakalulungkot lang talaga na magpapasko ay marami pa sa mga kababayan natin ang nakaranas ng mga pagsubok, kapigatian, kahirapan, andun po yung nawalan ng tahanan, magpapasko pa man din po. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isa-isahin po natin interpret yung ating teksto kasi po andun po yung lundo ng ating paksa. Ang sabi po sa verse 12, alalahanin niyo po, papaalala ko, verse 12 and 13, 19 to 21 po yung ating verse na ating pinag-uusapan mula sa pangalawang aklat ni Pedro, chapter 1. Purihin po ang Panginoon. Verse 12. Ano po ang ibig sabihin ng verse 12 o summary? Naging matatag at maalam sa salita ng Diyos. Tayo daw po ay meron na pong tawag dito, meron na pong na-implant sa ating mga puso at isipan na salita ng Diyos. Kaya nga tayo ay hindi na dapat nalulugmok. O pag dumarating ang mga ganitong problema, karamdaman, kabigatan ng buhay, meron na po salita ng Diyos na natanim sa bawat puso ng bawat isa. Kaya napaka-importante po nung tayo ay nagba-Bible study dahil meron po kaming itinatanim. Ipinapasa po namin yung salita ng Diyos sa inyo para meron kayo ng kaaliwan, kapayapaan sa puso ng bawat isa. Kaya nga po sabi dito, naging matatag at maalam sa salita ng Diyos. Amen? Pilipos 3:1. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon, hindi sa kaabalahan sa akin. Ulitin ko po. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito na may sa ikabubuti ninyo. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi po siya nagsasawang ipaalala yung salita ng Diyos. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi po siya nagsasawang ipahayag, isulat, laging ipaalala sa atin. Kaya nga po, sa oras po ito, itong araw pong ito, ganun din po yung aking advocacy, yung aking din pong layunin, na tayo ay mapalalahanan, ma-repress
yung salita, yung propesya ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sa unang Juan chapter 2, verse 20 and 21. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sabi naman po na Apostol Juan yun. Sabi niya, pinagkaloob na sa atin ang Espiritu at meron na tayong ganap na kaunawaan sa kanyang salita para tayo ay hindi madala ng kalungkutan pag dumarating ang mga problema. Amen? Ganun po yung salita ng Diyos. Nagbibigay po ng kapayapaan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kasiglahan. At ito nga po yung ayaw ng Diyos na tayo ay nalulugmok. Kasi, why? Kasi po tayo ay mahal ng Diyos. Amen. Verse 13. So, verse 13 naman, ang sabi po, ano po yung 12? Basahin ko po ulit. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito. Kaya nga po, alam na po natin, meron po tayo dapat na itanim sa mga puso at isipan natin yung salita ng Diyos. Para, sabi niya, para kayo at matatag na kayo rito. Gayon may lagi ko rin kayong palalahanan. Lagiging matatag tayo dahil sa salita ng Diyos. Amen. Sa 13, minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan, samantalang ako'y nabubuhay pa. Sabi po ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro po, yung sulat niya po sa ang ating pong pinag-aaralan. Amen. Hallelujah. Ang sabi po, ano po, ang buod ng verse 13, pagbabalik aral habang may pagkakataon. Sa lahat ng oras, lagi po nating sasiriwain ang salita ng Diyos. Alalahanin niyo po, lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Amen? Ito ay laging sariwa. Laging updated. Amen? Kaya nga po sa atin, tayo na hindi na-update, tayo ngayon ang ma-update sa kasiriwaan ng salita ng Diyos. Amen. Pagbabalik aral habang may pagkakataon. Sa unang Pedro, hallelujah. Unang Pedro, chapter 3, verse 1 to 16. Ang sabi po, at kayong mga, Pangalawang Pedro pala. Ang sabi po, Pangalawang Pedro chapter 3, basahin po natin, verse 1. Hallelujah. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo, sabi po ni Apostol Pedro. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Tingnan niyo po, ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Amen? Binibigyan po ng ni-emphasize po ni Apostol Pedro, inuulit-ulit niya, para tayo ay manariwa, tayo ang ina-update. Hindi po yung salita ng Diyos. Lagi po nilang ina-update sa atin yung salita ng Diyos na sariwa at hindi nagbabago. Amen? Kaya nga po, paalalahanan. Maalala tayo. Ma-refresh po sa atin yung propesiya ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen. Pangalawang Korinto. Amen. Hallelujah.
Pangalawang Korinto chapter 5 verse 1 to 6. Amen. Sabi po, talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panglangit, upang kung mabihisa na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighatit dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi mapalitan ng katawang panglangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipagkakaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Amen? Pagbabalik aral sa habang may pagkakataon. Kaya ko po binasa ito. Alalahanin po natin na tayo ay pansamantala lamang sa buhay na ito, sa daigdig na ito. Ginagawa po natin ang lahat ng ating ikaliligtas sa daigdig nito upang tayo ay mapunta roon sa buhay na walang hanggan. Doon po sa buhay na hindi masisira. Kaya ko po binasa ito para alalahanin po natin. Inaalala po natin, repressing the Word of God, yung pangako po niya na tayo ay babaguhin. Itong katawan na ito ay babaguhin. Kaya nga po, sa mga nalulugmo, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ang mga pangyayari sa buhay natin, alalahanan natin. Di ba sabi na pinagbasa natin, ang mga pansamantala lamang po tayo rito. Kung gayon, kung pansamantala lamang po tayo rito, ano po ang dapat natin gawin? Di po ba ang dapat natin gawin? Paglalaanan natin yung buhay doon. Kaya po, binasa ko po ito. Para po yung focus natin, hindi po kagad dito sa hinaharap na ito, sa buhay na ito, ang focus naman natin, mabago man lang, mapunta man lang sa buhay na darating na kaloob ng Diyos sa atin. Yung po, para naman tayo ay manariwa sa ating pinag-aaralan. Amen. Verse 19. Ang sabi po sa verse 19. Hallelujah. Babasahin ko po yung verse 19. Ito po yung ating i-interpret. Kasi po, binigyan ko po ito. Bigyang halaga ang natutunan. Yung po yung pinakabuod. Basahin ko po yung 19. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, bigyang kabuluhan, bigyang halaga ang mga natutunan, sapagkat ang nakatutulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo, hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Amen? Bigyang halaga yung ating mga natutunan. Amen? Hallelujah. Unang Pedro, babasahin po natin, chapter 1. Hallelujah. Unang Pedro, chapter 1, verse 10 to 12. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Tingnan po, yung kaligtasan nakalaan sa atin. Hinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ng Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinauunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Tingnan po, ginamit ng Panginoon ang mga apostol
para ipahayag, ipaalala sa atin yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos para sa atin. Amen? Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsasalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Right? Una, sa propeta. Gumamit siya ng propeta upang ipaalala sa mga tao ang kanyang salita. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, pagkatapos niyang pumanik, umakyat sa langit, meron po siyang ibinilin sa mga apostol. Ngayon naman po, sa mga panahon ngayon, marami pong lingkod ng Panginoon na nagpapahayag ng salita ng Diyos, na mapaalalahanan kayo, ma-refresh kayo, para sa ikabubuti po ninyo. Sana para po sa ikaliligtas po ninyo. Amen. Kaya nga po kami, ang salita, ang aklat ng gawa, tingnan po, wala pong end yun eh. Kasi po, aklat ng gawa ay aklat ng mga gawa ng mga apostol. Tawag po ito, kaya tinawag na aklat ng gawa. Gawa ng mga apostol. Yung po, gawa ng mga lingkod ng Panginoon, nagpapatuloy po ito hanggang sa katapusan ng mundo. Kasi nga po, every generation, ang bawat tao ay makaunawa sa salita ng Diyos, ma-refresh, kung doon po sa mga nakakaintindi na at meron na pong salita ng Diyos sa kanilang mga puso, ito lamang po ay paalala. Refresh, nire-refresh lang naman po natin ang propesiya ng salita ng Diyos. Amen? Nagkakaintindihan po tayo? Amen. Sa Lucas chapter 1. Amen. Lucas chapter 1, verse 78 and 79. Ang sabi po, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. Amen. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Amen. Tingnan po, ang kabutihan ng Panginoon, bigyang halaga. Tingnan niyo po yung ganyang bigyang halaga natin ang ating mga natutunan, kasi natutunan natin na talagang ang Diyos ay mahabagin. Kung ang Diyos ay hindi mahabagin, bahala na tayo sa buhay natin. Kaso hindi po ganun eh. Biro nyo, isinacrifice niya yung kanyang buktong na anak. Kasi nga po ang tao, mauuwi sa impyerno. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, kaya nga po niya, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos. Tingnan niyo po, nahahabag siya. Kaya nga po, kahit na ang kanyang buktong na anak, ay ibinigay niya sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ikaliligtas ng ating mga espiritu. Yun po ang dakilang layunin ng Panginoon. Binibigyan ko po kayo ng refreshment. Amen. Pangalawang Korinto. Amen. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 6 and 7. Sapagkat ang Diyos ay nagsasabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Amen. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sasidlan, ay palayok lamang, upang ang ipakilala ang hindi malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Kami po sa mga mangangaral na inaangkin po nila yung salita ng Diyos na nanggaling sa kanila. Meron po ganun. Huwag po kayo inanggaling daw. Inaangkin nila yung salita ng Diyos. Sila daw po yung sinugo. Sana po, huwag po kayong madala po doon. Kasi po nga po, basahin ko po sabi na,
Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kami po hamak. Kumbaga sa sasidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang hindi malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Iba, inangkin na po yung salita ng Diyos. Nakalulungkot. Alam po, kaya nga po kami kasangkaba lamang, kami palayok. Ano po ba yung palayok? Di po ba ginagamit natin pangluto? Kasangkapan? Kung makakakain ba tayo ng hilaw, kailangan po ng luto. Kaya kailangan ng palayok. Ganon din po kami, mga lingkod ng Diyos. Ipinapaalala namin sa inyo, inihahatid namin sa inyo sa kapakinabangan po ninyo. Hindi sa amin. Amen. Ang Diyos ang bahala sa mga lingkod niya. Amen. Hallelujah. Nagkaintindihan na po tayo. And the last verses 20 and 21. Ang sabi po, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang kakayahan. Amen. Amen. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ulitin ko, kayo po may pagkakataon, mapuspos kayo at mabautismohan po kayo sa Espiritu Santo. Pagkatapos po ng baptism of the water, lulublob sa tubig, pagkatapos po, the baptism of the Holy Spirit. Para mayroon po kayong kapangyarihang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Unang Korinto. Hallelujah. Chapter 14. 36 to 37. Ang sabi po, baka naman ang akala ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap nito. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ng anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na utos ng Panginoon ang isinusulat ko sa inyo. Si Pablo po ang nagsasalita nito. Alam naman po natin na si Apostol Pablo, bagamat siya ay makasalanan nung araw, pero nung ginamit at tinawag siya po ng Panginoon, siya po ay napuspos ng Espiritu at may kapangyarihan magsalita. Siya po yung naging apostol ng mga hintil. Apostol po natin, mga hintil. Amen. Hallelujah. Pangalawang Timoteo, 2 Timothy, chapter 3, 14 to 17. Babasahin po natin. Ang sabi po, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhanan mo. Tingnan niyo po, kaya huwag niyo pong tatalikdan. Meron na po tayong natutunan. Kaya nga, nire-refresh ko lamang po ngayon. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinanalaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Wala pong hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. He is the same yesterday and tomorrow. Sabi po, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. You see, pag tayo po ay nasa salita ng Diyos, naimplanta po yung salita ng Diyos sa atin. Nasa atin na po lagi ito. Sabi po sa 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? Hallelujah. Unang Pedro, chapter 1.
22 and to 25. Basahin po natin. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang karektan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Amen? Yun po sa unang Pedro chapter 1 verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Amen? Kaya nga po, ang buod po ng verse 20 and 21, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya nga po sabi niya sa 16, ito po ay sabi po, pangalawa ang 2 Timothy. Basahin po ulit natin yung 2 Timothy 16. Ang sabi po, at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral at pagtutuwid sa likong gawain. Yan niyo po. At sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita po ng Diyos ang siyang makapagtutuwid sa atin. Minsan tayo nakakapakinig sa mga sermon, sa mga pangaral na mga ngaral. Minsan iyon ay pumapasok sa kanang tenga, lumalabas sa kaliwang tenga. Naririnig natin sa mga ngaral. Pero, kung kayo po mismo ang magbabasa ng salita ng Diyos, ito po ay matatanim sa puso niyo. Matatanim. Kasi po, binasa na inyong bibig, nakita ng inyong mata, papasok sa inyong puso. Wala pong paglalagusan. Hindi po pumasok. Pag pumasok sa tenga, sa kanang tenga, lalabas sa kaliwa. Samantalang pagka kayo ang bumasa, nilulun ng inyong pananalita, habang ito ay nakikita ninyo, nilulun nyo na po. Yung po ay mamamalagi na sa inyo. Magtutuwid ng buhay. Amen? Hallelujah. Kasi po, yun po ang katotohanan. Marami na po tayong sermon na narinig. Pero hindi po namamalagi sa ating puso. Subukan po ninyo. Kayo po ang bumasa ng salita ng Diyos. Hingin niyo po ang Santo Espiritu na maganap niyong maunawaan ang salita ng Diyos. Bibigyan niya po kayo ng kaalaman. Matatanim ang salita ng Diyos sa inyong puso. Kayo po ang magkukultivate na po. Purihin po ang Panginoon. Conclusion. Hallelujah. Pinatutunayan ni Pedro ang banal na pinagmulan at kapamahalaan ng hula sa kasulatan. Gayon din, ang lahat ng mananampalataya ay dapat magpanatili ng matatag at hindi ikinukompromisyong pananaw ng banal na kasulatan bilang kinasihan at makapangyarihan. Tingnan po. Gayon din, ang lahat ng mananampalataya ay dapat magpanatili ng matatag at hindi nakokompromisyo. Yung ibig sabihin po nun, hindi po nako-compromise tayo dahil kaya po kayo siguro nakikinig lang, meron pong pakikisama lamang sa taong inyong gustong pakinggan, nako-compromise. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, iba po yung kayo ang magbabasa at kayo po ang matuto sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Maraming dahilan para rito. Number 1, ito lamang ang tanging paraan upang maging tama sang-ayon sa itinuturo ni Jesus ng mga apostol at ng mismong Biblia tungkol sa kasulatan. Amen. Amen.
Number 2, kung wala ang matibay na pananaw ng banal na kasulatan, ang iglesia ay walang totoo at tiyak na saligan para sa kanyang pananampalataya. Walang katiyakan ng kaligtasan, walang mga tiyak na kabatayan sa moralidad, walang mensahe na ipangangaral ng walang pag-aalinlangan, walang tiyak na pag-asa para sa bautismo sa Espiritu Santo at sa paggawa ng mga himala, at walang pag-asa para sa dagliang pagbabalik ni Kristo. Kaya nga po, ito po ay binibigyang diin ni Apostol Pedro na sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito po ay ipinapaalala na ito po ay galing sa Diyos. Number 3, kung wala ang matibay na pananaw ng banal na kasulatan, ang mga mananampalatayang naniniwala sa Biblia ay walang tiyak at nilalayong katotohanang nakasalalay sa kapamahalaan ng Diyos mismo, na sa pamamagitan nito ay hahatulan at tatanggihan ang mga pabago-bagong tinatangkilik ng sanlibutan ito, ang mga filosofiya ng tao at ang masasamang gawain ng kultura. Number 4, kung wala ang matibay na pananaw ng banal na kasulatan, ang mga Kristiyano ay hindi magiging handa na tiisin ang matinding kahirapan ng mga huling panahon. Yun nga po sinasabi ko. Kung wala po yung salita ng Diyos sa mga puso ng mananampalataya, buwal kagad Pag mayroong dumating yung matitinding mga pagsubok, buwal kagad yan. Mawawala na kagad sa pananampalataya. Amen. At ang huli po, number 5, kung wala ang matibay na pananaw ng banal na kasulatan, ang buong kapamahalaan at katuruan ng Biblia ay pinahihina. Susunod dito, ang Biblia ay mapapalitan ng mapanakop na karasang pangreliyon o ng walang kinasasaligang at mapanuring pangangatwiran. Amen. Tinyo po, mapapalitan. Dahil nga po, tayo ay nabubuwal. Nabuwal ng kabigatan ng buhay. Purihin po, Panginoon. Sana po, ano po ang nakuha natin sa araw pong ito? Naipaalala ko po sa inyo na tayo ay maging matatag at patuloy na manalig sa mga propesiya ng salita ng Diyos. Huwag po tayong bibitaw. Tayo po ay manalangin. Before I pray, patuloy po yung aking pag-iimbita na mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Ito po naka-upload sa YouTube channel. At doon po sa comment section, pwede po kayong mag-type ang inyong request, ng prayer request. At ito po ay aming ipapanalangin. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa alaala mo. Ma-refresh, Panginoon, ang mga salita mo, mga pangako mo, Panginoon, na binitawan mo sa salita mo, Panginoon. Na ikaw nga po, Panginoon, na hindi nagbabago. Lahat ng salita mo, Panginoon, ay pawang katotohanan at walang kamalian. Ito po ay walang kasinungalingan sapagkat ito po ay totoo. Salamat po, Panginoon. Naisulat po ng mga apostol ito nang wala sa hinagap ng kaisipan nila, sapagkat ito po, Panginoon, sa dikta ng iyong Santo Espiritu, kaya po naisulat nila ang mga salita mo, Panginoon, na natala sa Biblia, sapagkat ito nga po, Panginoon, ang layon mo sa amin, na kami ay mapaalalahanan, na kami ay patuloy na magabayan ng iyong salita na natala sa Bible, upang, Panginoon, ang aming buhay at ang aming espiritu ay merong kalalagyan sa iyong piling. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ang aming pasasalamat. Ang papurit, kalwalatian, kadakalian, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli ang gabay, patnubay, pagpapala, pag-iingat, kagalingan, nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo ay sumating lahat. Bye-bye now. To God be the glory.